Nagmamahal, Beshi. Dear Jaiho and Daddy Johnson, ako po pala si Louie. Simula 16 years old pa lamang po ako, hindi na po ako super naniniwala kay God. Na-realize ko po kasi na pwedeng-pwede kang maging mabuting tao without believing in God or joining a religion. Pero ngayong 27 na ako, sinusubukan ko ulit na magbasa, magsimba, at maghanap ng sign na baka believing in God is worth it. Pero hindi po. Nagda-doubt na naman po ako. Kasi kung totoo, bakit niya po hinayaang masagasaan ang pinsan ko? Yung pinsan ko po na yon, sobrang bait, devoted sa parents, kapatid, at devoted din po sa kanyang trabaho. Bakit siya pa po yung kinuha? Ang dami pa po niyang mararating sa buhay. Bakit siya pa na ang dami pang plano para sa sarili at sa pamilya niya? Hindi ko na po maintindihan yung logic na it's part of his plans. Hindi ko po magawa yun ngayon. This may seem too much sa iba, pero lumaki po kasi ako na kasama ang pinsan ko, kaya sobrang sakit sa akin na ganito siya kaaga mawawala. Napaka-unfair po. Nagsisimula pa lang po ako ulit maniwala kay God, pero bakit po ito yung pinaranas niya sa akin? Nagmamahal, Beshi, Louie. Mahirap din, ano? Sa bagay, may mga pagkakataon talaga sa tao, hindi naman sa lahat. Pero talagang kinu-question nila yung presence ni God. Doon sa halimbawa, may pinagdadaanan. Ay kung may God, ba't ganun? Ako pakiramdam ko pa ganyan, Daddy Johnson, parang hindi ko masabi kung tama ba yung term, kung normal naman. Kasi minsan, we question because of the, kung ano yung scenario. Pinagdadaanan kung ano mo. yung pinagdadaanan mo sa moment. May hamon. Oo. Pero ako, based sa akin, parang I never ever tried questioning God. Parang maybe I'm talking to Him. Nagtatanong ako, pero hindi ko question kung ano yung kaya niyang gawin. Because for me, sa akin, very siya, powerful. Kumbaga, He's bigger than kung ano man yung naiisip natin, pinaka-big, siya yun. Sa bagay, sa case mo, sabi mo, di ba, hindi mo siya kinu-question pero nagtatanong ka. Kumbaga, kinakausap ko siya. Ibig sabihin, naniniwala ka that there's a God. Pero si Louie kasi, ang sabi niya, hindi siya naniniwala mula pa nung pagkabata niya. Totoo. So, he tried na maniwala, nagbasa-basa, pero may nangyaring hamon. Oo, kumbaga ganun. Siguro pakiramdam ko, marami tayong mga bagay na take for granted, di ba? Na pakiramdam natin, yung nangyaring yun na yung kasukdulan, yun na yung pinakalugmok na part na ginawa sa atin sa life natin. Valid naman yung nararamdaman, pero, di ba, the simple things like yung pagising mo sa umaga, si God for Blessing me, ang may gawa niyan, di ba? Yung makasulat ka dito sa amin sa kasalo, nagamit ang iyong kamay, 'di ba? Meron kang hinlalaki, blessing na 'yun. 'Di ba? Kasi mamaya, kung wala kang hinlalaki, paano ka nakapag-chat? Ayun. Ha? Paano ka nakapag-chat? Kaya ang tanong ni Beshi Louie nagsisimula pa lang daw siya ulit na maniwala kay God, pero bakit ganon yung pinararanas sa kanya? Ano kayang posibleng paliwanag? At yung tanong din, valid ba yung ganong nararamdaman ni Beshi Louie sa kanyang edad? Si Coach Arla Fontamilla, isang life coach at motivational speaker. Coach, magandang evening po sa inyo. Si Daddy Johnson and DJ Jaiho, kumusta po? Magandang gabi, Daddy Johnson and DJ Jaiho. Hello po. Good evening. Opo. Ayan, Coach, nagulat kami ni Daddy Johnson dun sa panimula pa lang nung sulat na parang ang chika niya talaga kaagad parang hindi na po ako naniniwala kay God. Pero yun naman pala, may backgrounder. May dahilan. May dahilan. Coach, paano po yung ganyan? Ano pong klaseng, sa tingin niyo po yung pinagdadaanan ni Louie? Kung question muna natin, no, kung normal ba yun? Valid no? ba yun? Yes, normal and valid. So normal, no, sa society natin ngayon, there's actually a collapse of religion and reason. So sa sociological perspective, no, tawag natin dyan postmodernism. Kine-question natin yung authorities,
everything is subjective. Kasi based na rin sa history, no? Even those who appeal that God is real are actually bad people. So sasabihin ng mga tao, bakit pa ako maniniwala na may Diyos? Pwede naman palang posibleng maging mabait at mabuting tao na wala Diyos. Sabi ni Louis yun, di ba? So he compared his experiences with that of what history had showed him. And ngayon, trend talaga ngayon na mas maraming young people do not really believe in God anymore because merong malaking disconnect dun sa idea natin of who God is and how most people should exhibit or express who God is. 'Di ba? Parang taliwas na taliwas tayo, Christian nation, naturing na Christian nation, pero look at how we are doing most of our ways here. So, una, it's a trend. Okay? Kung sabihin niyang 16 pa lang siya, hindi na siya naniniwala, I'm not surprised kasi maraming Gen Z and even millennials, no, do not really subscribe to the idea of God anymore. Pangalawa, valid, no? Yung tanong na valid. It would be a surprise for you to know that a certain theologian, isa siyang nag-aaral, no, tungkol sa Diyos, Paul Tillich ang pangalan niya. Sabi niya, doubt is not the opposite of faith. Ulitin ko, doubt is not the opposite of faith. Alam niyo ba kung anong opposite ng faith? Daddy Johnson and DJ Jairo, any guess? Kung anong opposite ng faith? No idea. Kasi kala natin pag nag-doubt tayo, we do not believe anymore. It's not true. Tama ka, Daddy Johnson. I was listening to your conversation before you called me in, no? Kapag the fact that you are doubting, it means that you are believing in. Yes. Believing in something. The opposite of faith is certainty. Kapag sigurado ka na sa isang bagay, you don't need any faith about that anymore. So Sure, normally, what happens in this generation, we are very certain about science, you know, about the things that we know in our head. That's why we don't give room for doubts anymore. We do not put we do not put space for faith. Kaya ang ginagawa natin, sinisigurado natin lahat ng ginagawa natin. Kaya nga maraming young people ngayon, no, which I am dealing with more now, maraming may teenage depression, maraming may anxiety, kasi we want to be sure. We do not want to give space for faith anymore. Kailangan sigurado yung gagawin natin para maklaro. So ano yung nangyayari kay Louie? Ito yung nangyayari, normal to, dahil nga syempre he's going through something that is so separate from his idea of God. Ang naisip niya, ang Diyos, kapag ka naniniwala ka sa Diyos, kailangan lahat perfect. Kailangan lahat happy. No? Dapat walang death. Dapat lahat kung ibiyaya. sino yung, kung sino yung mabuting tao, dapat yun ang nire-reward. Bakit yung mga masasama, yun ang mahaba ang buhay? Bakit yung pinsan ko ang bait-bait niya? Siya yung hindi nabuhay, no? So, nagkaroon ng disconnect dun sa idea ng God. And it might be because our idea of God is so calculated already. No? Faith is something very personal. Kaya nga medyo nung pinasa sa akin itong tanong na to, sabi ko, that's a very difficult question. Because faith is something that is very private and personal. It's very relational. Iba ang understanding mo ng Diyos sa understanding ko ng Diyos. I cannot impose to you my understanding of God. Ang nangyari kay Louie, iba yung expectations niya, no, doon sa Diyos. Probably because of institutional assumptions. Siyempre, sinasabi, di ba, sa simbahan, kapag mabuti ka, mapupunta ka sa langit. Kapag makulit ka, mapapalo ka sa puwet, o mapupunta ka sa impyerno. I grew up hearing those things as well. So I thought it's just that plain and simple, no? It's black and white. But it's not. Life, as with everything in life, no, everything is very relational in aspect. At pag sinabi natin kasing Diyos, no, para kay Louie, kung nakikinig ka man ngayon, no, ang Diyos, yung consequences na nangyari sa buhay natin, yung mga bagay na nangyari sa buhay natin, it's not about punishment. Yun kasi we grew up hearing that God is, I'm gonna punish you, go to hell, mga gano'n, no? No, it's about justice. It's about making things right. And secondly, no, Louie might have this different idea of who God is, and worse, he is playing God himself. I remember, no, this is a very popular folk singer, si Gary Granada, si Sir Gary Granada, whom I really admire. Sabi niya, hindi ako naniniwala na ang isang tao I don't believe that there's such a thing as an atheist per se. Kasi kung hindi ka naniniwala sa Diyos, ginagawa mong Diyos ang sarili mo. All humans, regardless of race, gender, culture,
no, kanong background, we all need something that is more powerful and bigger than us. And if it's not God, we make ourselves God. No? Pag sinabi natin na dapat hindi siya ang namatay, dapat siya ang namatay, we are playing God. It's not for us to decide, no? And that is making things worse for us. Okay? Yung mga bagay na hindi na dapat natin tinatanong, yun yung mga pilipilit natin sagutin because we are trying to make ourselves God. I'm not saying you do not doubt. Gusto ko yung kay DJ Jaiho, no, na you talk to God. No, Lord, bakit ganun? Pwede pang paliwanag mo sa akin. And God understands. God listens, no? And it's okay if you don't understand it right now. It's okay if you don't grieve. And you know what? Even if you don't believe in God right now, He is not the same as other people would say, ay, ayaw mo sa akin, ayoko na rin sa'yo. No. Coach, God yun lang yung Yes. part na sinabi ni Beshi Louie na hindi raw niya maintindihan yung logic, it's part of God's plan. Ba't ganun? Because like as I said, no, it doesn't work for him anymore because yung God nga niya is the idea that yung God niya has already he has a fixed idea of who that is. So kung ang God's plans ay naka-fix sa idea niya, then hindi niya na pwedeng bigyan ng space yung God's plans per se, so to speak. Nakuha mo ba, Daddy? Kumbaga kung hindi coach umaayon sa kumbaga iniisip niyang plano ni God para sa kanya, parang nagkakaroon ng separation Taliwas. taliwas dun sa kanyang inaasahan. Yes. Relationship kasi siya eh. It's a relationship. For example, ako, if I'm in a relationship with a person, I have an expectation of that person. Tapos sinabi ng taon to, I'm doing this for your own good. You wouldn't understand kasi may expectation ka na eh. 'Di ba? But that person can be that person can unveil a different kind of himself, and that's who God is. Hindi natin pwedeng ikahon ang Diyos. No? Yun ang problema sa atin, no? We are humans, and sometimes the easiest way for us to to have a relationship with a powerful being is to put it in a box para maintindihan natin. But that's not what life is. Yun din ang sinasabi ko sa maraming young people nowadays. Even if you try to make things perfect, you cannot do that. Totoo. Leave room for faith. Leave room for God. Kasi kahit sabihin mo, mag-aaral ako mabuti, I will go to this one. No, there are gazillions of possibilities. And guess what? God knows those gazillions of possibilities, hindi kayang iproseso ng brain natin yun. No, kaya yung hindi ko na maintindihan wala nang logic yung God's plans, it will not really have any logic if you try to make sense of all the gazillions of possibilities. Let me make use of the Marvel Comics Ayan. metaphor. Multiverse. Natandaan niyo sa Endgame na binilang ni Doctor Strange yung possibilities kung saan maliligtas sila from Thanos. Ayan. Sa iba-ibang mundo. Kahit gazillion of possibilities na nakita niya, only one will make it possible. By sinong dapat mamatay? Si DJ Jaiho, alam mo yun? Ay nako, Darna to. Darna to. Lokal na lokal, besh. Oo. Si Iron Man. Oo Iron Man naman, has si to Iron die. Oo, walang ibang ways out of the gazillions of possibilities. Sinerge Si niya ni Iron Man. Doctor Strange, no, sa multiverses niya. Wala siyang nakita. Iron Man has to die for Thanos to be defeated. So, hindi kaya ni Doctor Strange because he has a special power. Totoo, Pero tayo, nakikita we niya have a eh. limited mental capacity, di ba? For you to think now. And lastly, no, and before I let you interject, lastly, paminsan, walang sense na mag-isip na, what if kaya hindi namatay to? Baka mas maayos ang buhay na to. You know what? You have no information that is true. Kaya Totoo. mahirap yung regrets eh. Yes. So anong po pwede nating maitulong kay Beshi Louie para naman baka Kumalma. nasa dilema lang naman siya kung paano ba talaga siya, maniniwala ba siya talaga or patuloy niyang kukwestiyonin ang existence or presence ni Lord, ni God. Or coach, baka pwede ring yung parang sa relationship. Oo. 'Di ba yung kailangan niya munang syempreng ramdamin yung pain, tapos Pagdaanan mag-heal. yung proseso, no? Yung pagdaan yung process, mag-heal. Kasi sabi niyo nga 'di ba, kung the fact na kine-question niya, ibig sabihin hindi totally siya certain na wala talagang God. Wala yung certainty sa Totoo. kanya. Baka pwede rin siyang payuhan, coach, na siya, yung usong-uso yung mga spiritual, yung gano'n. Mag-meditate. Meditate, pumunta sa malalayong lugar, tapos
damdamin yung nature. Kasi diba, Reflection. yes, oo, sa nature pa lang, muling ipapakilala sa kanya through nature si God, diba? Yeah. Kasi yung lahat yun gawa ni Lord yan, parang ganun, oh. Ang buhay ay isang paglalakbay. Akala ko ang buhay isang parang Quiapo. Marami, di ba, yung sa pelikula. Oo. Ang buhay ay isang paglalakbay na pwede rin mapunta sa Quiapo at Yeah. some Totoo. point, no? Pero yun nga, Louis, your journey is just beginning. You're 27 years old and there's so many things that will be unraveled to you. No, I hope you will not make this as a defining moment for you to Totoo. decide on something that is really big in your life. It's a journey. No, ang mapapayo ko sa iyo, keep on questioning, keep on asking, and I hope God will lead you to the right people that will allow you to really have this open relationship of continually having this level of uncertainty na things are okay if if you're not certain. It's okay. It's okay to be uncertain of things. And ang mahalaga naman dito ay magkaroon ka ng kapayapaan. Totoo Yun ang yan. panalangin ko sa iyo. Even if it's possible that even if you're uncertain, you can have peace. No? Alright. At yun ang panalangin ko sa iyo, Louie, no? Things might not, the world will not give you the answer right away. Walang makakapagbigay ng answer sa lahat ng tanong mo. But I hope you will find peace in your heart as you go along the journey. Ayun. So yun lang, tuloy mo lang pagtatanong, tuloy lang magkwento, you ask around, and then hopefully you will find the peace. You will find that peace that you're looking for. Huwag lang tutuldukan. Yes, yes. Very good. Thank you for saying that, Daddy Johnson. Yan. Thank you, Coach, at sana Coach, thank you. Oo. Maraming nakarelate siguro. Baka may For mga sure. nasa ganong pinagdadaanan din ni Beshi Louie na dahil sa mga paliwanag ni Coach. Na-enlighten Oo sila. nga. Pero feeling ko, Daddy Johnson, kasi di ba pagka ganyan, parang, kahit yun nga sabi ko, kahit sa breakup, kahit hindi nawala, di ba, hindi namatay or whatsoever, di ba, parang pakiramdam natin, pag nawala yung mahal na May mahal tanong natin doon talaga. lagi eh. Oy, bakit? Bakit niya ako iniwan? Binigay ko Bakit naman ang gano'n? lahat. Oo. Ako, ang dami ko nabigay eh. Ha? Charing lang. Pati Oo. rubber shoes? And Lahat ng- nare-realize mo kung ano yung sense, di ba? Yes. Ano, Oo. basta Di ba? wag nga lang tutuldo ka. Totoo, Yes. kasi- Keep on journeying. Kasi coach, hindi yan ako based on experience, yung wala namang nawala, as in Oo. kagaya yung kay Louie. Pero sa love life, di ba parang umabot ng halos 2 taon or almost 3 years bago ko talaga tuluyang nilet go. At nung nangyari yon, hindi madali kasi siya parang maya lahat ng makikita mong pinuntahan nyo, Opo. talaga namang makaka-relate ka, Oo. Babalik kasi yung ka doon. alaala eh. Pero hindi mo namamalayan dahil you're continuing doing things na talagang trabaho mo, nakakakilala ka ng mga bago, ganyan. Parang ay unti-unting nawala, hindi mo na kailangan pang Bakit? oo, nawala na lang talaga yung yung pain. So ngayon, ang daming nagte-text, ang daming nagte-text, ang daming nanlilig. Ang ganda. Eh, haba ng hair. Ganun din sa Diyos. Ganun din diba? sa Diyos. Yun, ganun din Oo. yun. Huwag mo siyang completely isarado. Ayan. And you know what? God is not angry at you when you're doing that, no? Yes. God looks at you lovingly and say na, sige lang, you question. God is patient, God is kind, and He will wait for you until you will realize, no? You will come to a conclusion na it's a growing relationship. May mga times naman talaga without eh. Hindi naman wala naman talagang certain sa mundong to. So that's part of the journey. Alright. Totoo. Coach, maraming salamat ha at sana'y natulungan ka ng matutunan ito. Si Coach, si Beshi Louie, sana ay nakatulong tayo ng mabuti. Parang siguro ay ipaunawa sa kanya bakit ganito ang plano ni Lord, bakit ganyan ang paraan ni Lord, Kanya-kanya lang para time. maintindihan niya. Oo. Yeah. Yeah. Thank you, Coach. Salamat, Coach. Maraming salamat din sa inyo at naway maging restful at makabuluhan ng inyong semana sana. Sa inyo Coach, din para po. sa mga may gusto halimbawa na baka gustong may makausap na gaya ninyo, saan ba kayo? Meron ba kayo mga social media pages or kaya kayo ba'y nasa TikTok? Paano po ba? Naku, wala pa rin ako sa TikTok. Although nagsabi ako kay Chang Amin no, na I'm gonna get in, no? Oo. Masyadong mas I'm just on Facebook, no? I don't even have an IG, but I'm on Facebook. It's Arla Fontamillas. It's a page. And yes, I answer messages there, and from there I do one-on-one coaching and conversations
Pero mostly mga young people talaga ang nagigi kong kausap, no? Mga in their 17 hanggang mga 25. Yung Parang talagang ganito kami, kailangan parang nila. ganyan. Kaedad natin. Parang edad nyo lang, oo. Kaya kung gusto nyo, chat lang kayo Opo, sa opo. Facebook page, Arla Fontamillas. Alright. Salamat, Coach. Mag-iingat po kayo and happy weekend na. Yes! Happy long weekend sa inyo. Yes. Thank you, ayan. Thank you, Coach. Coach Arla. Yung pagkaka-yes ni Coach, talagang ramdam na ramdam ko na,